natin anong ibig sabihin ng Savior and a Judge. Now, balikan natin ito ulit. Masaya na kayo ha. Now, sabi ni Jesus, kung naalala ninyo last week, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him shall not perish but have eternal life. So ito tayo, may problema tayo. God gave us a solution. Anong ginawa niya? He gave us His Son. Okay? So if we believe in the Son, we will be saved. But if we don't, we shall perish. Now, sabi ng Lord, for God did not send the Son into the world to judge the world, but that the world might be saved through Him. Para iligtas sa pamagitan niya. He who believes in Him is not judged. He who does not believe has been judged already because he has not believed in the name of the only begotten Son of God. Oops! Wow! Sabi ng Lord, kapag naniwala kay Jesus, you are free from judgment. Tama ba? But if you don't, you are already judged. Ano ibig sabihin ng already judged? Ganito, para maintindihan ninyo, takbo tayo sa verse 36. Ha? Verse, samahan niyo ako, basahin natin. He who believes in the Son has eternal life. But he who does not obey, kasi yung word na believe and obey, isa lang word yun. He who does not obey the Son will not see life, but the wrath of God abides on him. Now, napansin niyo po ba yung salita? Sabi niya, kapag di mo tinanggap, you are judged already. Tama? Dito naman, if you believe, you have eternal life. But if you don't, you remain in God's wrath. Tama ba? Tama ba? Akala ko ba mahal tayo ni God? Eh bakit ito wrath? Alam niyo kung ano ibig sabihin ng wrath? Hindi daga. Wrath yun, wrath. Alam niyo yung wrath? Sa Tagalog yan, puot. Pagka anger, galit. Eto, puot. Ibig sabihin, naglalagablab na galit. Nagkakaintindihan tayo. Kaya mapapansin niyo sa Bible, magugulat kayo. Di ba, God is love? Pero magugulat kayo sa Bible, mas madami yung wrath, fury, anger kaysa sa love. Bakit kung ganito ang Panginoon? Kala ko ba mapagmahal siya? Kaya nga sabi ng isang preacher, nagulat ako sa TV to eh. Yung kilala siya, sikat siya. Ang dami nag-a-attend sa kanya. Ang dami niya, tuwan-tuwa ang mga tao sa kanya. So, nung tinanong siya, ano pa masasabi niyo? Alam mo, dahil mabait ang Diyos, hindi ako naniniwala na dadalhin niya ang tao sa impyerno. Dahil Diyos siya mabait, mapagmahal, wala, hindi totoo yung impyerno na yan. Yun ang sabi. Nasabi ko, ba, okay yan ah. Pero, itong problema ko, yun ba ang turo ni Jesus, being the rabbi? Nakuha niyo? Sabi ng Lord, hindi eh. Mayroong wrath eh. Sabi ni A.W. Pink, si Arthur Pink, sabi niya, the wrath of God is His eternal detestation of all unrighteousness. It is the displeasure and indignation of divine equity against evil. Ang totoo niyan, ang Diyos ay galit sa kasamaan. It is the holiness of God stirred into activity against sin. Dahil banal ang Diyos, galit siya sa kasalanan. Kaya ang problema, lahat tayo makasalanan. Kung lahat tayo makasalanan, we are under His wrath. Ibig sabihin, hindi pwede sa langit, ang marumihan yung kanyang bayan, malinis siya eh. Nagkakaintindihan tayo? Kaya sa mga kapatid, sabi nga ng isang kilalang author na si Anonymous, divine wrath is God's righteous anger and punishment provoked by sin. Kasi ang Diyos, according to Habakkuk, are too pure to approve evil. And you cannot look on wickedness with favor. And sabi naman ni John, God is light and in Him there is no darkness at all. Yun ang sinasabi ng Diyos. Hindi pwede na yung Diyos na banal, walang galit. Kaya sabi niya, hindi ko, mapagmahal siya eh. Hindi pwedeng galit siya. Hindi, ito po yung balanse. Ito po yan, para maintindihan natin. Naalala niyo sabi ni Nahum, the Lord is good. Tama ba? Is God good? All the time. Tama niyo, sabi all the time. Diba? Is God good? All the time. All the time? God is good. Bakit alam niyo yun? Pero totoo yan. God is good, a refuge in time of trouble, in case for those who trust in Him. Pero alam niyo ba, magugulat kayo? Rahum 1:7 yan ha. Tingnan niyo sa 2, pabuntang 7, 2-6. The Lord is jealous and avenging God. Ang Diyos ay mapanibugho at naghihiganting Diyos. Ang Diyos ay naghihiganti at punong-puno ng puot. Ang Diyos ay maghihiganti sa kanyang mga kaaway at nagbubuga ng kanyang galit laban sa lahat ng kanyang kaaway. Isipin mo, may kaaway pala ang Diyos. Amazing. Noon hindi ko maintindihan. May kaaway ang Diyos, di ba? Love your enemies. Pero ito ang amazing sa Diyos. Kasi ito sabi niya, tuloy na yan ha. Sabi niya, the Lord is slow to anger but great in power. The Lord will not leave the guilty unpunished. His way is in the whirlwind and the storm and the clouds are the dust of His feet. Now, He rebukes the sea, dries it up. He makes all the rivers run dry. Bashan and Carmel wither and the blossoms of Lebanon fade. The mountains quake before Him and the hills melt away. The earth trembles at His presence. The world and all who live in it. Now listen to this. Who can withstand His indignation? Who can endure His fierce anger? His wrath is poured out like fire. The rocks are shattered before Him. The Lord is good. Sabi, para maintindihan ninyo, ang Diyos, He always tells us, yes, He is good, but He is also wrathful. Kaya pansin niyo, even in John chapter 2, God is both good, filling the table with wine, making everyone joyful. But He also a God who can turn the table down when it is filled with anything that displeases Him. Nagkakaintindihan po? Minsan akala, mali ang concept sa Diyos, minsan akala natin, puro sa good. Hindi, teka muna, galit ang Diyos sa kasalanan. Para maintindihan natin, kasi ganito yan. Halimbawa, yung pulis, andyan lang, mga 2 arms length distance away from you. Tapos ikaw, hino-hold up ka. Kitang-kita ng pulis, may baril siya. Sa sobrang takot niya, hindi siya gumalaw, wala siyang ginawa. Pinabayaan kang ma-hold up. At yung hold up, dumaan pa sa kanya at nakipag-appeal sa kanya. Mabuti siyang pulis? Hindi siya mabuti. Masama siyang pulis. Kahit may baril pa siya, hindi siya mabuti dahil alam niya nang may krimen, wala siyang ginawa. O isipin niyo ko yung tatay mo. Nilalapakan na ng aso. Aso ng tatay mo. Ano sabihin tatay mo? Bugi-bugi. Huwag mo nang lapain anak ko. Durug-durug na siya. Walang ginawa, hindi man lang inupakan yung aso. Mabuting tatay yun? Hindi. Isipin mo, ikaw naman, kaibigan mo, alam niya may peligrong nangyayari, napansin niya may peligrong nangyayari, mayroong krimen na nagaganap na holdapan doon, tapos ikaw padaan ka sa daanan na yun, hindi ka binigyan ng warning.
Tapos bumalik ka, lasog-lasog ang mukha mo dahil nakatakas ka sa mga kriminal na yon. Tapos kaibigan, pare, grabe, bugbog ako. Alam ko nga eh. Ba't di mo sinabi? Baka hindi ka dumaan eh. Mabuting kaibigan yun? Nasama yun. Ganyan din si God. If God does not bring wrath to sin, then He is not a good God. Nagkakaintindihan po? Kaya nga po si Miroslav Volf, siya po ay Yugoslavian, siya po ay theologian, hindi siya naniniwala sa wrath of God until he saw the atrocities done to his people. Pinagpapatay 200,000, minasakir, minmutilate ang mga katawan. Tapos nakita niya sa Rwanda, yung paano hinahati-hati yung mga katawan, yung buntis, hinahati sa tiyan. Kita niya, 800,000 died. And sabi niya, na-realize sa bandang huli, though I used to complain about the indecency of the idea of God's wrath, I came to think that I would have to rebel against a God who was not wrathful. At the sign of the world's evil, God isn't wrathful in spite of being love. God is wrathful because God is love. Kung ang Diyos ay mapagmahal, ipagtatanggol ka niya. Tama ba? Kung ang Diyos ay mapagmahal, hindi kanya pababayaan. Ngayon, sabi ng Panginoon Diyos, tingnan niyo ha, never take your own revenge, beloved, but leave room, look at the words, for the wrath of God. For it is written, vengeance is mine, I will repay, says the Lord. Kaya nga, if you truly believe in this Jesus, who is the Savior and the Judge, hindi mo kailangan gumanti. Kasi bakit? Because I know my God will fight for me. Hello? Nagkakaintindihan? Kaya pa sinyo, ang dami nalalamang sa lupa, dito sa daigdig na ito. At kadalasan, they call themselves Christian, pero nalalamang. Hindi ako nagbibiro. Sino nang utang sa inyo na hindi nagbayad? Kapatiran. Sino nang mili sa inyo na hindi nagtawad ng tawad? Si katipiran. Pag-isipan niyo mabuti. Sino ang mga, yung parang, bakit ganun? Kasi nga, minsan, nakakalimutan nila yung katotohanan. Kahit pala gusto mong gumante. No. If you truly believe in a God of wrath, Lord, thank you, na hindi ko kailangan gumante. Nung ako po, kung ano-ano pinagsasabi sa akin ng napaka-quote-quote kapitiran, siyempre gusto ko na rin gumante. Ano sagot ng Diyos? Anak, bigay mo na sa akin yan. I'll take care of you. And I praise God. Alam nyo, ang dami lumapit sa akin sa isang humingi ng tawad after 7 years, after 8 years, after 9 years. Ba't sila humingi ng tawad? Naramdaman nila ang kamay ng Diyos. Ipagtatanggol ka ni God. May laban ka sa boss mo? Wala. Huwag mo nang patulan. Bigay mo kay God. May laban ka sa asawa mo? Bigay mo kay God. Tingnan mo kung kunin niya agad. Hindi ka kailangan kasi nga, ang Diyos, siya ang magtatanggol sa atin. Kaya nga sabi niya, room for the wrath of God. Tama? Hello? Kaya mapapansin sa Bible, ang pag-ibig ng Diyos at saka yung kanyang galit magkasabay. Therefore, the kindness and the sternness of God. Kasi nga, sternness to those who fell, but kindness to you, provided that you continue in His kindness.